are going to continue our series on The Bible Explains, part 243. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 22. Manalangin po muna tayo. Let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so very much for this wonderful time that you have found us in your presence today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you also. Thank you very much for the beautiful people who are joining us today. Thank you for this learning time, and we commit to you this time. And it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Today, we are going to talk about Mephibosheth. Who is Mephibosheth? Mephibosheth was the son of Jonathan and the grandson of King Saul. Though royalty by birth, his life changed suddenly when his father and grandfather died. At the age of 5, he fell and became crippled in both feet and grew up in Lodebar, a place of obscurity and lack. Having said this, allow me to share with you today 3 things that happen when grace restores you from the story of Mephibosheth. Number 1, grace finds you in your nothingness. Write it down. Grace finds you in your nothingness. 2 Samuel chapter 9, verse 3 and 4. The king asked, King David was speaking, is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in both feet. Verse 4. Where is he? The king asked. Ziba answered, he is at the house of Machir, son of Amiel, in Lodebar. Saan po ang Lodebar at anong ibig sabihin ng Lodebar? Ang Lodebar po ay combination ng 2 words, lo and debar. The word lo meaning no. The word debar meaning nothing. When you put that together, no nothing. Sa Tagalog, walang wala. Doon po nakatira si Mephibosheth, anak ni Jonathan, apo ni Haring Saul, sa lugar na inilalarawan mismo nung salita, Lodebar, walang wala, kapos na kapos, hirap na hirap. At mula sa ganitong kalagayan, natagpuan po ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Haring David, itong si Mephibosheth. Mephibosheth was living in Lodebar, a place whose name means know nothing, a barren place, a place of obscurity and lack. Bagaman ito pong si Mephibosheth ay ipinanganak sa pamilya ng Haring Saul, meron pong royalty, pero makikita po natin
na inilalarawan ng kanyang buhay ang kabaliktaran nito. Though royalty by birth as the son of Jonathan and grandson of King Saul, his condition did not reflect his true identity. Tandaan po natin, siya po'y apo ni Haring Saul. Pero siya po'y nakatira sa lugar ng Lodebar, walang-wala, kapos na kapos, hirap na hirap. Crippled in both feet, living and hiding, he likely expected judgment, not mercy, yet grace intervened. Now, let me just give you a little background here. Ang kanyang lolo na si Haring Saul, pinahirapan ng husto ang buhay ni David. 13 taon, hinanting ni King Saul si David na parang mabangis na hayop. Patay na si King Saul. Ang taong hinanting ni Saul ang nakaupo sa kaharian. Normally, iisipin mo, naku, baka gumanti itong si David sa mga nakagawang kasalanan o argabyado itong si David nung panahon ni King Saul. Alam nyo naman ang kasabihan, lalo na sa politika, weather lang. Ngayon, iba na ang nakaupo. Ang nakaupo na ay si King David. So iniisip niya, nung nakaupo ang kanyang lolo na sa King Saul, pinahirapan ng husto itong si David. Hinanting na parang mabangis na hayop. Kaya normal na isipin ni Mephibosheth, nako, gantihan na ito. Kaya siya po'y natakot, lumayo, at siya po'y nagtago sa lugar ng Lodebar. Lugar na walang-wala, kapos na kapos, hirap na hirap, para makapagtago po siya sa kinatatakutan niyang posibleng paghihiganti ni David sa lahat ng atraso na nagawa ni King Saul, ang lolo ni Mephibosheth. Mephibosheth did not seek the king sought him. Even David said, "Is there no one still alive in the house of Saul that I can show God's kindness?" 2 Samuel chapter 9 verse 3. This kindness was covenant kindness, not based on Mephibosheth's merit, but on David's covenant with Jonathan. Sino si Jonathan? Si Jonathan po ang anak ni King Saul, matalik na kaibigan ni David. Meron po silang covenant. Meron silang pagkakaibigan. Meron silang friendship. Meron silang tipan. Meron silang covenant. Kaya nung siya na po ang nakaupo sa upuan ng paghahari, hari ng Israel, inalala niya ang tipan niya sa kanyang kaibigang si Jonathan. Kaya tinanong niya, mayroon pa bang buhay sa mga kaanak sa bahay ni Haring Saul? Gusto niyang malaman para ma-extend niya ang kabutihan ng Diyos sa pamilyang ito kung mayroon man, dahil ang Diyos ay naging napakabuti sa kanya. Laging tandaan, kapag naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, gusto mong ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Gusto mong i-extend sa mga taong pwedeng maabot at maranasan din nila ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng buhay mo. This is the essence of grace. It moves not because of your worthiness, but because of covenant of grace. This is a powerful picture of Christ's finished work. Just as David
sought Mephibosheth, Christ sought us. Ang gandang larawan. Nakikita niyo po ba yung larawan? Hinanap ni David kung mayroon pang natitirang kaanak upang maipamalas niya ang kabutihan ng Diyos sa kanya. That I may show God's kindness toward the family of Saul. In the same manner, the scripture says, for the Son of Man came to seek and save what was lost. Luke chapter 19 verse 10. Makita niyo po ang parallelism, ang pagkakatulad ng kwento. Hindi po hinanap ni Mephibosheth ang hari. Ang hari ang nagtanong at ipinahanap, mayroon pa bang kaanak itong pamilya ni Haring Saul? Salvation begins with his seeking, not our striving. Grace finds you in your nothingness. Dito sa bagsak na kalagayan, walang-wala, sirang-sira, dahil sa kasalanan, bagsak ang ating kalagayan, dito tayo hinanap ng Diyos. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang hanapin tayo. Mga kapatid, hindi ho tayo ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Can you say amen? Hindi po si Mephibosheth ang naghanap sa pabor ng hari. Ang Haring David ang naghanap kay Mephibosheth upang maipamalas ang pabor ng Diyos. When Jesus declared it is finished in John 19:30, the full price for our restoration was paid. Because of his finished work, grace now flows freely. Mga kapatid, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, dumadaloy na sa atin ng malaya, tuloy-tuloy at libre ang pabor ng Diyos, sapagkat lahat ito ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Come on, give Him praise. Hallelujah to the Lamb of God. Can you say amen? As Romans chapter 5 verse 8 says, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi po nung tayo matuwid na, hindi po nung tayo nagsisimba na, hindi po nung tayo naglilingkod na, tayo bagsak, tayo makasalanan. Sa lunos nating kalagayan bilang makasalanan, doon sa Lodebar, tayo po ay pinuntahan ng biyaya ng Diyos. Tayo po iniyakap sa ating karumihan. Tayo po iniligtas sa ating bagsak na kalagayan. Dakila ang biyaya ng Diyos, magpakailan, kailan pa man. Shout amen! Grace did not wait for your improvement. Grace moved while you were still in your nothingness and complete helplessness. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Bagsak, kalunos-lunos na kalagayan, kapos na kapos, hirap na hirap. Kahirapang dala ng kasalanan, tayo nahiwalay sa Diyos. Wala tayong kakayang hanapin ng Diyos dahil tayo espiritual na bulag. Wala tayong kakayang umalis sa kalagayan natin at hanapin ng Diyos sapagkat tayo lumpo, spiritually speaking. Lumpo, bulag, at espiritual na patay. Kaya hindi tayo nagsikap para matagpuan ng Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pinanganak sa sabsaba ng Bethlehem ng unang Pasko, and ultimately namatay sa krus ng Kalbaryo para hanapin tayo, at salamat sa biyaya ng Diyos, natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos. Give Him praise, give Him praise.
Mephibosheth's life shows that grace knows exactly where you are. Even in your Lodebar, David asked, "Where is he?" and brought him out of hiding from nothingness into restoration. Amazing, isn't it? That is what grace is all about. So amazing. Hindi sumagi sa isip ni Mephibosheth na darating ito sa kanya. Ang akala niya, dito na po siya tatanda at dito na po siya mamamatay sa Lodebar, the place of nothingness. Walang-wala. Kapos na kapos. Hirap na hirap. Sirang-sira ang buhay. Mga kapatid, dating maganda ang buhay ni Mephibosheth. Dati siyang nakatira sa palasyo. Anak po siya ni Jonathan. Apo siya ni Haring Saul. Lahat po ng privileges and perks na mayroon ang isang apo ng hari ay kanyang nai-enjoy. Pero nang dumating isang araw ang nakakagulat na balita ng kanyang tatay na si Jonathan at ang kanyang lolo na si Haring Saul ay napatay sa gitna ng digmaan. At nabalita na sumasalakay ang mga kalaban papunta ng palasyo, sila po'y nagmamadaling magtago. Siya po'y nahulog at nalumpo ang dalawang paa. At nang maupo si Haring Saul, let me rephrase that, nang maupo si Haring David, pagkamatay ni Haring Saul, siya po'y nagtago at namalagi sa Lodebar. Never in his wildest dream, darating ang isang araw na matatagpuan niya ang biyaya at pabor ng Diyos. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. And those of you who are watching this broadcast, you are not seeing this by accident. I do not know you personally, but God knows you. And you're not seeing this by accident. This is by God's divine appointment. Because God wants me to let you know and to tell you that He loves you and He has a wonderful plan for you. Hindi aksidenteng napanood mo ito. Maring nasa Lodebar ka ng buhay mo. Maring hirap na hirap, kapos na kapos. Sirang-sira ang buhay mo. Sinira ng kasalanan, pinahirapan ka ng kasalanan, ikaw ay naging alipin ng bisyo, naging alipin ka ng karamdaman, naging alipin ka ng kahirapan. Ngayon, ang araw ng iyong kalayaan. Mahal ka ng Diyos, tanggapin mo ang biyaya ng Diyos, at ikaw ay mapapalaya sa araw na ito. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. In the same way, God's grace knows your condition and has not lost sight of you. Because of Christ's finished work, your season of nothingness does not define your destiny. Maaring nandun ka sa Lodebar of nothingness, parang walang tulong, parang walang pag-asa, parang araw-araw ganito na rin. Kinakaladkad ko ang aking dalawang paang lumpo. Nagtatagpo-tagpo lang ang aking kinakain. Ngayon nakakain ako, hindi ko alam kung bukas kakain pa ako sa sobrang hirap ng aming mga pinagdadaanan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang biyaya ng Diyos ay para sa ating lahat. Hindi gusto ng Diyos manatili sa ganyang kalagayan ang sinuman. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dumating na sa tagpo ng ating buhay, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos.
At dahil tinanggap na natin ang masaganang biyaya ng Diyos, nararanasan natin ngayon ang masaganang biyaya ng Diyos araw-araw ng ating buhay. Say amen. The scripture says, because of His great love for us, God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Maliwanag po ang pagtuturo ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi premyo ng ating gawa. Ang kaligtasan ay regalo ng kagandahang loob ng Diyos. Grace, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Biyaya, regalo ng kaligtasan. Hindi ka naligtas dahil nagsumikap ka. Hindi ka naligtas dahil nagsumikap kang magbago. Hindi ka naligtas dahil sa reliyon. Hindi dahil sa anumang denominasyon. Ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Tandaan palagi mga kabiyaya that the original sin is pride. The fall of Lucifer is pride. The fall of man is pride. And the only antidote to pride is grace. That is why in the wisdom of God, God chose that salvation is by grace alone. Not by grace plus works, but by grace alone, through faith alone, in Christ alone, so that no one can boast. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Mga kapatid, sa biyaya, wala kang maipagmamalaki. Wala kang maipagmamataas sapagkat ikaw, hiwalay sa biyaya ng Diyos, ay nasa Lodebar. Doon ka mamamatay. Pero isang araw, dumating ang katok sa pintuan. At ng araw na iyon, natanggap ni Mephibosheth ang grasya ng hari. Ganon din naman sa atin. Isang araw, narinig natin ang katok ng biyaya ng Diyos nang marinig natin ang mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At itong ating pinaniwalaan, ating tinanggap, natanggap natin ang masaganang pagpapatawad, masaganang pagliligtas, masaganang biyaya at pabor ng Diyos. Shout amen! Grace finds you not because you earned it, but because Christ finished the work and brings you into your place of restoration. From Lodebar into the place of restoration. From sin to salvation. From sickness to healing. From poverty to blessing and favor and prosperity. Hindi dahil nagsumikap ka, dahil kinahabagan ka, dahil pinaboran ka. Kaya habang buhay tayong magpapasalamat sa biyaya ng Diyos, sa pabor ng Diyos, sa tinapos na gawa ni Kristo. Shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Shout amen. Number one, grace finds you in your nothingness. Number two, grace restores your losses. Grace restores your losses. 2 Samuel chapter 9 verse 6 and 7. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, your servant, he replied. Now, let me just
tell you what is the meaning of Mephibosheth. The name Mephibosheth is a combination of two words. Mephi, meaning mouth. Bosheth, meaning shame. Put that together, mouth of shame or mouth full of shame. Ito'y naglalarawan ng kalagayan ng tao bilang makasalanan. Wala pong tsamba sa Bible. Lahat po ito ay orchestrated and carefully crafted so that we will see the beautiful story of grace not only on the pages of the New Testament, even on the pages of the Old Testament, and the story of the Old Testament people, so we can see the shadow and we will begin to appreciate the reality in the person of the Lord Jesus. Remember, Hebrews chapter 10 verse 1 and 2, the law, referring to the Old Testament as a whole, is but a shadow. Colossians chapter 2 verse 16 to 17, the New Testament, particularly the Lord Jesus, is the reality. Kaya makikita po natin sa ating mga pag-aaral, sa serye ng ating pag-aaral, yung larawan sa lumang tipan ay nagiging malinaw sa atin sa bagong tipan, sapagkat ang katuparan ng lahat ng ito ay na kay Kristo. Can you say amen? Amen. Mephibosheth, a man full of shame. A man whose mouth is full of shame. Verse 7, don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness. Don't miss the next part. This is important. I will surely, not maybe, not hopefully, I will surely show you kindness. Why? For the sake of your father, Jonathan. Makinig maigi. Pinakinabangan ni Mephibosheth ang pagkakaibigan at ang tipan ni David kay Jonathan. Hindi sariling sikap, hindi sariling credential, kundi dahil kay Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always, not sometimes, not many times, you will always eat at my table. Nakita niyo ang kabutihan ng puso ni David. Naglalarawan ng puso ng Diyos. Walang galit, walang puot, walang paghihiganti. Sa kabila ng lahat ng nagawang kasalanan ni Saul laban kay David, hindi niya po binenggahan o ginantihan ang kaanak ni Saul. Manapa, kabaliktaran. Ang ibinigay niya po'y grasya at pabor. Ibinalik ang lahat ng lupain sa buong kaanak, lupain ni Haring Saul. Naging mabait si David kay Mephibosheth dahil siya po ay anak ni Jonathan. I don't want you to miss the point. Mabait ang Diyos sa atin, hindi dahil sa ating gawa. Mabait ang Diyos sa atin dahil tayo'y na kay Kristo. Give Him praise. Give Him praise. Hallelujah to the Lamb of God. Come on, make a joyful noise to the Lord our God, for the Lord is awesome. Praise God. When Mephibosheth stood before King David, he had nothing. He had nothing, no power, no claim, no ability to recover what was lost. His inheritance, position, and future
were gone. Game over. Wala siyang kakayahan para i-recover lahat ng nawala sa kanya. Nakatayo siya sa harapan ni Haring David na pwede nilang tanggapin ay awa at grasya. Sa kalagayan natin bilang makasalanan, wala tayong kapasidad para ma-recover ang lahat ng nawala sa atin. Kaya sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sa krus ng Kalbaryo, inako ni Kristo ang ating kasalanan. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Ang hula ni Propeta Isaiah, ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, we all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Ang kasalanan ng buong sangkatauhan ipinatong sa duguang katawan. Kinuha niya ang ating kasalanan, past, present, and future sins of the whole humanity were all placed in the body of Jesus while suspended between the heavens and the earth. He became sin. 2 Corinthians 5:21, he who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. There is no other way. There is no other way for Mephibosheth to recover all the losses. No way. Only by the king's favor. In the same manner, there is no way we can recover all the losses. Only by God's favor. And the good news is, natanggap na natin ang pabor ng Diyos. Natanggap natin ang biyaya ng Diyos. Shout amen. David declared, I will restore to you all, not some, not many, all the land that belonged to your grandfather Saul. Notice it. All, A-L-L-O, all the land. Grace did not restore partially. Grace restored fully. Not partly, not partially, but fully. Can you say amen? Amen. Mephibosheth did not earn or work for his restoration. David restored his inheritance purely because of a covenant with Jonathan. Nothing more, nothing less, nothing else. Kung hindi ka pa anak ni Jonathan, mamamatay ka sa Lodebar. Ang awa at grasyang pinagkaloob ni David kay Mephibosheth ay dahil kay Jonathan. Huwag mong bibiruin ang iyong sarili. You have to know this by your heart. Kaya ho, mabait ang Diyos sa atin dahil sa kanyang anak. Ang nagkaroon ng kasunduan ay hindi ho tayo at ang Diyos. Wala ho tayong kasunduan sa Diyos. Ang may kasunduan po ay ang Diyos Ama at ang kanyang anak. Napagkasunduan po nila na ang sino mang sasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Hindi ho pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang panata. Ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. That is the key position, in Christ. Mephibosheth was blessed because in Jonathan, because of the covenant David has with Jonathan, we are blessed and highly favored. Hindi dahil sa serbisyo mo, hindi dahil sa offering mo,
Hindi dahil sa prayer mo. Hindi dahil sa ginagawa mo. Please don't get me wrong. Lahat po yan ay mahalaga. Pero hindi po yan ang dahilan. Kaya ho naging mabait ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay naging mabait sa atin dahil kay Kristo. Si Kristo'y nasa iyo at si Kristo'y nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Shout Amen! Kaya paulit-ulit na tema ng Bible, in Christ, in Christ, in Christ, in Him, in Him. Kaya ang teaching ng Bible, we are in Christ. Christ is in us, the hope of glory. Our only hope, Jesus, the only hope of glory. Can you say Amen? This is the essence of grace. Restoration not based on performance, but on covenant. His condition did not cancel his inheritance. It only delayed his experience of it. Remember, he was born with so much royalty. Anak po siya ni Jonathan. Anak po siya ng anak ng hari. Apo siya ng hari. There is so much royalty in there. Mga kapatid, tulad din naman natin, tayo po'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao lang po nagtataglay ng wangis at larawan ng Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya nang tao'y nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. There is no other way. The only way for us to be redeemed, it has to be through death. It's either we die eternally separated from God, or someone will take our place to die so we will live forever. Dahil ayaw ng Diyos para sa atin mamatay magpawalang hanggan, to be separated from God, God sent His Son. Jesus took our death on the cross. So that when Jesus died, we live forever. Kaya sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live forever. Pag ang Kristiano'y namatay, ang pisikal na katawan lang po ang namamatay, ang tawag ng Biblia, natutulog lang. Pero ikaw ay hindi na mamamatay kailan paman dahil tinanggap mo na ang buhay na walang hanggan. Pag pumikit ang iyong mata at nagpantay ang iyong paa at sinabi ng doktor patay na siya, hindi ka po totoong namatay. Ikaw po'y lumipat lang ng iyong tirahan. The Bible says to be absent in the body is to be present with the Lord. Nag-transfer ka lang mula dito sa buhay na ito, kapiling mo na ang Panginoon magpakailan-kailan paman with eternal salvation. Bakit po ito ginawa ng Diyos? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Can you say amen? Inalala ni David ang kanyang tipan kay Jonathan na kinabang si Mephibosheth sa tipan ni David at ni Jonathan. Mga kapatid, mayroong tipan ng ama at ang anak. Nakikinabang tayo sa kanilang napagkasunduan at tayo pinagpala at pinaburan dahil tayo ay na kay Kristo. Shout Amen. In the same way, your failures or seasons of loss cannot cancel what Christ has secured for you through His finished work. You may experience some setbacks, but don't be disheartened. It could be a setup for you to fully enjoy what God has in store for you. Sapagkat hindi ka po residente ng Lo-debar. There is so much royalty in you. You are a child of the King of Kings and the Lord of Lords.
You are a child of God. That is why we always say that, I am a child of God. You need to remind yourself again and again, I am a child of God. Everybody say, I am a child of God. I am a child of God. Why is it so important? Because of royalty inside. You may experience some setback. Admittedly, it happens once in a while in this life. But you do not live in Lodebar. You live in the palace. You enjoy the blessing and the favor of God, because I believe in Christ. Your next season is coming. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. This is a picture of redemption accomplished at the cross. Look at the scripture. The scripture says, in Him we have redemption. Tell me how? Through His blood. What happened? The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. That is the basis of your forgiveness. You did not earn it. It was given to you freely according to the riches of God's grace. Kabaitan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Redemption means to fully recover and restore what was lost through Christ's finished work. God not only forgave your sins, He restored your identity, inheritance, blessing, favor, and future. Forgiveness removes your past. Grace restores your future. Binura ang iyong nakaraan at inayos ang iyong kasalukuyan kasama ng iyong hinaharap. Can you say amen? Kaya mayroong pag-asa. May future. Huwag masiraan ng loob. Lagi ko pong ipinapaalala sa inyo, lalo na nagsimula ang series na ito. Kapag hindi maganda ang nangyayari sa inyo, hindi po yan ang last season ng buhay ninyo. Dahil ang last season ng buhay ninyo ay pagpapala, pabor, kasiyahan, at lahat ng bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo dahil kay Kristo. Shout amen. Kapag ang nararanasan mo ay karamdaman, kahirapan, ito po'y temporary. Sapagkat your season of healing is coming. Your season of restoration is coming. Your season of blessing and favor and promotion is coming. If you believe that, say amen. How many of you believe that? Raise your hand. Do you believe? Everybody say, I believe. I believe. Now, why is so important to believe? Because it only happens to those who believe. Do you believe? Palakpakan natin ang Panginoon. I believe. When Adam fell, humanity lost authority, fellowship, and access to God. Genesis chapter 3. But Christ, the second Adam, the last Adam, came to fully restore what was lost. Nang dumating ang ikalawang Adan, nauli, ni-restore, inayos ang lahat ng sinira ng kasalanan. Pamilyang sinira, pangarap na sinira, buhay na sinira, kalusugan na sinira dahil sa kasalanan. Dahil sa biyaya ng Diyos, mayroong restoration. Ibinalik, pinagpala at pinaburan ka dahil ikaw ay nakay Kristo. Kumbaga, para kay Mephibosheth, dahil siya ay nakay Jonathan, naging mabait si David sa kanya. And look at this spiritual picture. Dahil tayo ay nakay Kristo, ang Diyos ay palaging mabait sa atin. Hindi galit ang Diyos sa iyo, hindi magagalit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos dahil ikaw ay nakay Kristo. Shout amen! Shout amen! Malakas na palakpakan. Praise God.
Hallelujah to the Lamb of God. Praise God. The scripture says, how much more will those who receive God's abundant provision of grace reign in life through the one man, Jesus Christ. Romans 5:17. Hindi ka dapat pinaghaharian ng kasalanan, kahirapan, karamdaman, at ng kamatayan. Dapat ikaw ang naghahari sa ibabaw ng gawa ng kaaway. Ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Do you believe that? Now, why we say it again and again and again and again? Bakit tuwing linggo binibigkas po natin? Bakit araw-araw binibigkas natin? Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Bakit? Dahil ang lahat ng ito ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, ito'y para sa iyo. Paniwalaan ng iyong puso, bigkasin ang iyong bibig, at sinabi ng Diyos, kung anong narinig kong sinabi ninyo, yan ang gagawin ko sa inyo. Kaya ito ang ginagawa ng Panginoon sa mga naniniwala sa Kanya. Do you believe? Come on, do you believe? Everybody say, I believe. I believe. That is why we can confidently say, in Christ, I reign in life. You and I reign in this life. Everybody say, in Christ I reign in life. In Christ I reign in life. One more time. In Christ I reign in life. It is important to believe and declare. You believe in your heart, you declare with your mouth. Because the Bible affirms the fact that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You have to say it. In Christ, I reign in life. Grace does not merely restore what was lost. Grace establishes you in a greater position in Christ. Can you say amen? Amen. This pattern of full restoration is seen throughout the scripture. Let me give you an example. Job, for example. Job lost everything. He lost his wealth. He lost his health, his family, his wife. But when restoration came, the Bible says in Job 42 verse 10, God restored everything he lost, and God doubled all his blessing. Kaya meron pong restoration. Hindi po isolated case yung kay Mephibosheth. Ang nangyari kay Mephibosheth, mabatid, ay kwentong naka-scatter sa pages ng Old Testament and even in the whole Bible. Kasi ang buong Biblia ay aklat ng biyaya. It is more of grace than law. Ang law, mga kapatid, maliit na bahagi lang ng scripture. It's only a small fraction of the scripture. But the whole Bible is more of grace. Because God is a God of grace. Can you say amen? Amen. Another example is the prodigal son. The prodigal son lost everything. He lost his inheritance. Of course, dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Wrong choice. Wrong decision, being with wrong people. He ended up in a situation na he was even eating the swine's food. Kinakain niya pati pagkain ng baboy, kalunos-lunos na kalagayan. Pero nang dumating siya sa kanyang wastong pag-iisip, when he came to his senses, he said, I will return to my father. And you know the story very well. When the prodigal son returned, malayo pa ang alibugang anak, sinalubong ng ama, niyakap ng maigpit, pinaghahalikan.
winelcome ang kanyang anak. Nagkaroon sila ng celebration, nagkaroon ng party. Sinabi ng ama sa kanyang mga katulong, magpatay kayo ng pinatabang guya. Magdiwang tayo. Ang anak kong ito na dating patay ngayon ay buhay. Ang anak kong itong dating nawala ay natagpuan. Sutan nyo siya ng singsing, sutan nyo siya ng sandalyas, bigyan nyo siya ng balabal. Magdiwang tayo. Yan po ang katotohanan ng biyaya ng Diyos. Kapag tayo'y bumalik at nakabalik na nga tayo, ang langit ay nagdiwang, ang langit ay nagsaya sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Shout amen. Bakit every broadcast nagpapatanggap po tayo? Sapagkat only God knows. Merong isa, dalawa, tatlo, apat o higit pa na first time makakapanood ng broadcast and opportunity to receive Jesus. Bakit ang ating mga booklets and e-books sa last page ay may pagkakataon sila basahin ang panalangin ng pagtanggap? Because we'll never know ng mga e-books, ang mga booklets na ito ay mapapasa kamay ng mga di pa mananampalataya at araw na ito ng kaligtasan para sa Kanya. Hindi ho namimili ang araw ng kaligtasan. Kapag dumating sa iyo ang tinig ng mabuting balita, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Mahal ka ng Diyos at mayroon siyang magandang plano para sa iyo. Shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. This is how grace restores, not partially, not partly, but fully and abundantly. Ang dalawang kwento na binanggit ko sa inyong halimbawa, ang restoration ay hindi partial, hindi po partly, but wholly, completely, abundantly, generously. Dahil generous ang Diyos. Hindi ho kuripot ang Diyos. Hindi ho magpapabaya ang Diyos kahit kailan. Kaya naman ang iyong mga pangailangan, hindi niya lang pupunuan ang iyong pangailangan. Paapawin niya ang iyong lalagyan. Can you say amen? Not only that He will fill you with so much blessing, but the blessing will overflow. Na hindi ka lang pinagpala, gagawin ka ng Diyos daluyan ng pagpapala. May mga taong mapagpapala dahil sa buhay mo, dahil sa pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo. Say amen. Grace restores fully because Christ finished the work completely. On the cross, Jesus declared, "It is finished." Tetelestai. Consummatum est. Tapos na, naganap na. John 19:30. Nothing was left for you to do because His work is finished. Your restoration is complete. What else? And also secure. Kaya ang mga nasa biyaya, wala hong panganib, walang pangamba, kampante ang iyong pakiramdam dahil hindi magbabago ang kabaitan ng Diyos. Kung totoong ligtas ka magpakailan-kailan pa man. Mananatili sapagkat ang iyong kaligtasan na hindi premyo ng iyong gawa. Anumang hindi mo nakuha ng iyong gawa, hindi mawawala ng iyong gawa. Kaya ikaw ay ligtas, hindi sa iyong gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi na po mababago ang tinapos na gawa ni Kristo, kaya hindi pwedeng mabago. Ang resultang dala nito, pinatawad ka na, ligtas ka na, pinaburan ka, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan, anak ka ng Diyos. Isang araw babalikan ka ng Panginoon, kukunin ka at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen. The scripture says the Father has qualified you to share in the inheritance of the saints. Colossians chapter 1 verse 12. You did not qualify yourself. Look at the verse carefully. The Father has qualified you. Who qualified us? The Father. Not us. Hindi ho natin kinwalify ang sarili natin. Kinwalify tayo ng Ama.
Paano ka na-qualify ng Ama? Dahil ikaw ay nasa kanyang anak. Tinanggap ni Mephibosheth ang pagpapala ng Haring David. Na-qualify siya. Bakit? Come on, tell me honestly, bakit na-qualify si Mephibosheth sa awa, grasya at pabor ng Haring David? Why? Because of Jonathan. Jonathan. At ganun din naman tayo. Kaya ho tayo na-qualify sa pagpapala at pabor ng Diyos. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil magaling ang lahi ninyo, hindi dahil maganda ang lahi ninyo. Walang lahing maganda, wala hong maganda sa atin, hiwalay kay Kristo. Sabi sa Bible, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi tayo karapat-dapat. Ang dapat sa atin ay parusa, pero ang natanggap natin ay awa, ang natanggap natin ay grasya. Ito ay dahil tayo ay nakay Kristo. Itaas ang kamay ng naniniwala siya ay nakay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Mephibosheth did not regain his inheritance by effort. He did not. You know the story. He did not. He received it by royal decree. Because David graciously granted this favor to Mephibosheth for the simple and sole reason because he was a son of Jonathan. Nothing more, nothing less, nothing else. Kung hindi ka pa anak ni Jonathan, there is no way you can experience the favor of the king. Ganun din tayo. Kung hiwalay kay Kristo, wala ho ni patak ng pagpapalang matatanggap tayo. Pero dahil tayo na kay Kristo, rumaragasa ang pagpapala ng Diyos. Dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Bumabaha ang pagpapala ng Diyos. Shout amen! In the same way, your restoration is secured by Christ's finished work and received only by grace. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace. All the way. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace restores your inheritance. You are now heir of God. Romans 8:17. Grace restores your identity. You are now God's child. Galatians chapter 4 verse 7. Grace restores your future, and what's lost no longer defines what grace has secured. Mga kapatid, huwag mong tignan ang sarili mong makasalanan. Hindi ka na po makasalanan. Ikaw ay pinatawad, ikaw ay banal sa harap ng Diyos. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Huwag mong tignan ang sarili mong pulubi, pobre, kaawa-awa at mahirap. Anak ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ay pinagpala at pinaburan. Ang address mo ay hindi sa Lodibar. Change address. Ikaw ay nakatira sa Charito land. Blessed and highly favored of God. Amen. I am Charito. I am part of Charito generation and I live in Charito land. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. Praise God. This is why we can confidently say, in Christ, I am a child of God. In Christ, I am blessed and highly favored. Do you believe that? Amen. Now, don't miss the key praise in Christ. Kaya ka po anak ng Diyos dahil ikaw ay nakay Kristo. John 1:12, lahat ng tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ka pinagpala at pinaburan dahil ikaw ay nakay Kristo. Everybody say, in Christ, I am a child of God. In Christ, I am blessed and highly favored.
Number 2, grace restores your losses. Number 3, I'm starting to close. Grace sits you at the king's table. Grace sits you at the king's table. 2 Samuel chapter 9 verse 7. Then later on we'll jump to verse 11 and then verse 13. Verse 7. Don't be afraid, David said to Mephibosheth. Don't be afraid. Now let me ask you this question. May dahilan ba para matakot si Mephibosheth? Of course. Nanginginig siya sa takot sapagkat wala sa kamalay-malay kung anong mangyayari. Bigla na lang siyang sinundo doon sa Lodebar. Dumating ang mga sundalo at siya ay sinundo. At sinabi sa kanya, ipinapatawag ka ng hari. Nervyos na nervyos siya. Probably nakikita po ni David na nanginginig sa takot itong si Mephibosheth. Hirap ng tumayo sa kanyang lumpong paa at sa kanyang saklay na hawak at nanginginig siya sa takot. Verse 7, don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Look at verse 11. So, Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Verse 13, and Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. Nagustuhan ni Mephibosheth ang pagkain ng hari. Nag-enjoy siya. Kaya pinili niya na tumira doon sa Jerusalem para malapit lang sa mesa. Mga kapatid, nag-enjoy si Mephibosheth sa king's menu. King's food. Grabe. Alam nyo naman ang mesa ng hari, hindi ho ba? Nai-imagine nyo po ba ang mesa ng hari? Masaganang masagana. Wow! Steak a la pobre. Sa hapag ng mahirap, walang steak, pobre. Pero sa hapag ng hari, steak. Sarap talaga niyan. May A1 sauce at Tabasco. Wah! Parang gusto ko nang tapusin tong service ah. Now, listen. Nag-enjoy po ba si Mephibosheth sa pabor ng hari? May balita ako sa inyo. Don't feel so guilty. Gusto ng Diyos, ma-enjoy mo ang pagpapalang bigay ng Diyos sa iyo. Shout amen! Come on, give Him praise, give Him praise. Amen. Kaya yung ibang inggit pamor, nagagalit sila kapag nag-i-enjoy ka ng pagpapala ng Diyos. Anong magagawa ko? Anak ako ni Jonathan. May problema ba kayo? Ha? Para sinasabi ni Jonathan doon sa kanyang Facebook, may problema ba kayo? Ano ba ang problema ninyo? Anak ako ni Jonathan, naging mabait sa akin ang Haring David. At kung makikita ninyo ang kwento na ito, ganyan-ganyan ang ginawa ng Diyos. Wala tayong magagawa kundi ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos dahil tayo ay na kay Kristo. Palakpak para sa Panginoon. Woo! Shout amen. Wala tayong magagawa, talagang dadaloy ang pagpapala. Remember, when it rains, it floods. Kapag umulan,
babaha. Pero yan ay baha ng pagpapala, baha ng kalusugan, baha ng pabor at pagpapala. Shout amen! Of course, of course, of course. It only happens to those who believe. Hindi natin ito pwedeng ipilit sa iba. Kung ayaw mong maniwala, wag mo. Wala akong magagawa. Pero wag nyo namang kontrahin yung naniniwala. Kanya ng paniniwala ito doon sa mga nanonood sa broadcast. Kung di kayo naniniwala, ano man ang magagawa ko? Wala akong magagawa. Wala talaga akong magagawa, promise. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Pero hindi aksidenteng napapanood nyo ito para sabihin sa inyo, dahil anak ka ng Diyos, karapatan mong ma-enjoy ang pagpapala at pabor ng Diyos dahil ikaw ay anak ng Diyos. Shout amen! Question, na-enjoy ba ni Mephibosheth ang pagpapala at pabor ni Haring David? Yes! Look at the verse, doon na siya tumira malapit sa mesa. At siya po'y kumakain sa hapag ng hari. This is the greatest transition in Mephibosheth's story. Grace did not merely find him or restore his land. Grace seated him. He moved from Lodebar, a place of nothingness, to the king's table, a place of belonging and abundance. Now you belong, and now you are blessed with so much abundance. Kalooban ng Diyos guminhawang iyong buhay. Can I say this honestly? Look up here, look at my eyes. Kalooban ng Diyos, mabayaran yung lahat ng utang ninyo. Kalooban ng Diyos. Hindi ho kasalanan ang magkautang. Hindi ho. Kailangan nyo lang bayaran. O Bishop, paano ko mababayaran? Hirap kami sa buhay. Dito papasok ang pabor ng Diyos. Ikaw ay pinagpala at pinaburan, mababayaran mo lahat ng iyong utang, makakaahon ka at pagyayamanin ng Diyos ang iyong buhay, pauunlarin, pasasaganain. Shout amen. Shout amen. Taas ang kamay ng naniniwala. Sabihin mo, I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Mephibosheth came not as a guest, but like one of the king's sons. Hindi po siya regular visitors or regular guests. The Bible says he ate like one of the king's sons. Inampon. Ulila na po kasi siya, inampon. At itinuring isa sa mga anak ng hari. Grace did not treat him according to his limitation, but according to his identity. He was no longer an outsider. Grace brought him into sonship. What else? Fellowship. Sonship and fellowship. All because of the covenant blessing. Huwag ko kayong lalayo. Na-enjoy lang ito ni Mephibosheth dahil siya po'y anak ni Jonathan. Na-enjoy natin ang pagpapala at pabor ng Diyos dahil tayo mga anak ng Diyos. The king's table speaks of acceptance, fellowship, provision, and permanence. Acceptance because the king welcomed him. Fellowship because the table is a place of relationship. Provision, because the table means supply without striving. Permanence, because he always ate there. Always, not sometimes, not many times. Always. Araw-araw. Dun siya kumakain sa hapag ng hari. Grace did not give Mephibosheth a momentary blessing. It gave him a new normal. Grace does not just touch your life. Grace establishes your life.
normal na sa'yo ang pagpapala. Hindi ka na nagugulat, wow, may pagpapala. Hindi ka gulat. Kasi sanay ka. Ang tawag dyan, mga kapatid, the law of magnetism. Minamagnet mo talaga ang pagpapala. Kahit saan ka pumunta, it's just a matter of choice. Piliin yung mag-abroad, piliin yung mag-stay, piliin yung mag-employ, piliin yung mag-business, piliin yung mag-asawa, o piliin yung hindi na mag-asawa. It is a choice that you choose. Pero hindi kayo madideprive ng pagpapala at pabor ng Diyos. Can you say amen? Hindi mo kailangan mag-asawa para sumaya. Marami pong mga tao ang may asawa pero hindi man masaya. Kung gusto mo mag-asawa, di mag-asawa ka. Ano naman ang masama doon? Nasa wastong gulang ka. Pero ang mentality mo, hindi ako mag-aasawa para sumaya. Mali. Kasi unfair yan doon sa marriage. Hahanapan mo ng saya yung marriage. Mali yun. Kaya mapuprostrate ka. Sasabihin mo sa napangasawa, ganyan pala ka. Gulat na gulat ka. Kasi hinahanapan mo na doon manggagaling sa marriage yung kasiyahan mo. Hindi po. Dapat masaya ka na, hindi ka pa nag-aasawa. Dahil ikaw ay na kay Kristo. Dadalhin mo yung saya na yan doon sa pag-aasawa. Kaya parehas kayo na kay Kristo, pagsasaluhan ninyo yung saya na dala ng biyaya ng Diyos sa inyong buhay. At kayo'y magiging masaya habang buhay dahil kayo pinagpala at pinaburan. Pero pag hinanap mo yan sa asawa mo, bigo ka. Kaya marami nag-aaway at umahantong sa paghihiwalay sapagkat hinahanap nila yung saya doon sa pag-aasawa. Wala doon ang saya. Ang saya ay nasa Panginoon. At kung masaya kang mag-isa, kahit may kasama ka, masaya ka pa rin. At kung nag-iisa ka, hindi ka talaga nag-iisa dahil kasama mo ang Panginoon sa lahat ng panahon. Shout amen. Grace, grace, grace. Grace more than rescue. It is relocation. Grace does not just bring you out of your Lodebar. It brings you into the King's presence. Do you like that? Palakpakan natin ang Panginoon. Beautiful, isn't it? Praise God. The gospel is not only you are saved, but you are seated. Scripture says God raised us up with Christ and seated us with Him. Tell me where? In the heavenly realms. And what is your position? In Christ Jesus. Ang posisyon ni Mephibosheth in Jonathan. Ang position po natin in Christ Jesus. Si Jonathan ay nasa king's presence, kumakain sa king's table because of Jonathan. Tayo po ay nasa presence of God, ini-enjoy ang blessing and favor of God because we are in Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. We are in Christ. Salvation is not just escape from judgment. It is entrance into sonship and inheritance. Like the prodigal, the father restored him and restored him as a son, not as a servant. Remember, yun lang ang the least na pwedeng expect ng prodigal. Remember, bago siya bumalik, ang sabi niya, kakausapin ko ang tatay ko, dahil sa bahay ng tatay ko, pati ang mga trabahante, masarap ang pagkain. Generous ang tatay ko. Kahit yung mga trabahador doon, masarap ang pagkain. Ako dito, kumakain ako ng pagkain ng baboy. Darak. Kumakain ako ng pagkain ng baboy. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Hindi na bilang anak, kundi bilang trabahante. Mag-a-apply na lang ako. Kahit pa paano mabuhay man lang, kumain man lang ng maayos. Habang siya'y naglalakad pabalik sa bahay ng kanyang ama, minimemorize niya yung kanyang script. Father, I have sinned against you, and I have sinned against heaven. I am no longer worthy to be called your son.
Just make me one of your hired servants. Again, naglalaro yan sa isip niya. At nang makita siya ng kanyang ama mula sa may kalayuan, hindi po inantay ng ama na dumating ang anak sa bahay. Sinalubong ng ama, tumakbo. The Bible says the father ran. The only verse in the Bible you can read, the father ran. The father ran, embraced the son, kissed the son, hugged the son. Tapos nagsalita ang ama na mahal niya ang kanyang anak, na miss niya ang kanyang anak. Sabi ng anak, Father, I have sinned against you and against heaven. I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Hindi ho pinatos ng ama ang kanyang memorized script. Hindi ho. Ang ginawa ng ama, tinawag ang mga katulong, suotan niyo siya ng sandalyas, suotan niyo siya ng singsing, suotan niyo siya ng balabal, patayin ang pinatabang guya, magdiwang tayo. Mga kapatid, yan ang grasya ng Diyos. At sa di kalayuan, nandun si kuya. Nakita ni kuya. Tinawag ang isang katulong. Sabi niya, anong meron sa bahay? Bakit mayroong tugtugan? Bakit may sayawan? Bakit mayroong celebration? Ano bang meron ngayon? Ano bang meron? Ang sabi niya, yung kapatid mo umuwi na. Ha? Ayaw pumasok ni kuya sa loob ng bahay. Ayaw pumasok. Anong ginawa? Pinuntahan ni tatay si kuya. Ang sabi niya, ano ba ang problema mo, anak? Pinaparaphrase ko na lang po, Halika na, magsaya tayo. Ang kapatid mo nakabalik. Ang sabi niya, Daddy, ako ay matapat na naglilingkod sa iyo. Lahat ng inutos mo, ginagawa ko. Sabi mo, ipasok ang pera na ito sa bangko, sarado pa ang bangko, nandun ako. Sabi mo, tignan ko ang galaw ng mga tseke, baka magka-problema tayo, hindi na ako natutulog. Tinitignan ko ang galaw ng mga papasok na tseke. Matapat ako naglilingkod. Lahat ginagawa ko. Pero ni minsan, hindi ka po nagpapatay ng kambing para makapagpapaitan kami ng aking mga barkada. Now, bagong salin po yan. Huwag niyong hanapin sa Biblia. Bagong salin. Rephrase. Sabi ng ama. Napangiti ang ama. Sabi niya, kumakain ka pala ng papaitan. Naku naman, anak. Kung gusto mo na magkaldereta, magpapaitan, o adobong tuyo na kambing, sabi niya, mano mang nagpapatay ka ng kambing dyan? Sa'yo naman lahat dyan. Alam niyo kung hindi naintindihan ni kuya? Ang gusto ni kuya, i-reward ng ama yung kanyang serbisyo. Mga kapatid, kapag po reward, hindi ho grace. Ang ibinigay ng ama doon sa pasaway na bunsong anak ay hindi po reward. Grace. Kaya ang mga kuya ayaw ng grace. Mga nanonood sa broadcast na ito, kuya, naintindihan ko ang damdamin ninyo kung bakit ayaw nyo ng grace. Dahil gusto nyo i-reward ng Diyos ang inyong pag-aayuno, pananalangin, ang inyong dawn watch, ang inyong prayer and fasting, ang inyong lahat ng serbisyo. Gusto nyo pagpalain kayo ng Diyos dahil sa lahat ng inyong ginawa. Well, I'm sorry to tell you, lahat tayo ay equally blessed by God dahil sa pagpapalang bigay ng Diyos. Shout amen! Palakpak para sa Lord! Praise God! Kaya ang payo ko kay kuya,
pumasok ka na rin at mag-enjoy ka sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinaghirapan, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos na mabuti sa lahat. Shout amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. When scripture says, Mephibosheth ate at the king's table, the Bible says he ate like one of the king's sons. It is the gospel story form. Yan po'y maliwanag na gospel. Through Christ's finished work, you are accepted, provided for, and established. You are not a visitor. You live from your seated position in Christ. Are you in Christ? You don't visit. You live there. You enjoy the blessing and the favor of God. Let's see them again. 3 points. 3 things when grace restores you. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Grace finds in your nothingness. Number 2. Grace restores your losses. Number 3. Grace gives you a peace table. Grace finds you in your nothingness. Grace restores your losses. Grace seats you, tell me where? At the king's table. Now, let me give you the life application before I finally close. Number 1, stop seeing yourself through your past. Mephibosheth could have lived defined by his nothingness in Lodebar, but grace called his name and brought him to the king's table. From that moment on, he was no longer defined by his past, but by where grace had seated him. And where is that? At the king's table. In the same way, through Christ's finished work, your past no longer defines your position. God raised us up with Christ and seated us with Him. Tell me where? In the heavenly realms. And your position is in Christ Jesus. Ephesians chapter 2 verse 6. Stop seeing yourself through your past. Grace has already seated you in a place of acceptance, restoration, and favor. Seat where God has placed you. Number 1, stop seeing yourself through your past. Number 2, receive what grace has restored to you. Don't work for it. Don't earn it. Just receive. By faith, you receive what grace has restored to you. Mephibosheth did nothing to earn what David restored to him. He simply received what grace gave him. Simple. It's very, very simple. You just believe and receive. David declared, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul. 2 Samuel 9:7. And Mephibosheth, what did he do? Accepted it. Not as a reward, but as a gift of what? Covenant kindness. It was a covenant between David and Jonathan. Look at my eyes. What we enjoy today is a covenant between the Father and the Son. We are just beneficiaries of the goodness of God. God is good. In the same way, through Christ's finished work, your inheritance has already been secured. You do not strive to recover what was lost. Grace restored it. Can you say amen? Amen. The scripture says, in Him we have redemption through His blood, in accordance with the riches of God's grace. The only basis is the richness and the riches of God's grace. Mayamang biyaya ng Diyos. Kaya nga kahanga-hanga ang biyaya. Pag namamangha ka, biyaya.
Pag sobrang laki ng kita, hindi dahil magaling ka. Dahil maraming mas magaling sa'yo. Hindi yung nakakalahati ng kinita mo. Kumita ka ng malaki dahil sa biyaya ng Diyos. Na-promote ka, hindi dahil magaling ka. Maraming mas magaling sa'yo, pero nilampasan mo sapagkat ang nasa iyo ay ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Your role is not to earn it, but to receive it. What grace has restored, your identity, inheritance, and place in Christ is already secured. What you did not get by works, you cannot lose by works. Finally, number 3, enjoy your place at the king's table. Mephibosheth did not come to the king's table as a servant trying to earn his place. You know the story. I told you the story. He came as one accepted by covenant grace. He ate at the Lord's table. Let me rephrase that. He ate at the king's table like one of the king's sons. Grabe ang pagpapalang natanggap niya. Grabe rin ang pagpapalang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Can you say amen? The scripture says, so Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Hindi po servant. Hindi po siya katulong. Siya po'y anak. The son is always greater than the servant. Pumapalit, napapalitan ng mga kasambahay. Pero ang anak nananatili. Servants come and go, but sons remain forever. Can you say amen? His place was not based on his work, but on the king's kindness. In the same way, through Christ's finished work, you have been brought near and seated with him. All because of Christ's finished work. That is the central message of everything we preach, the finished work of Jesus. Because that is the game changer. Lahat nagbago dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. You are not an outsider. You are accepted. You are welcomed. You are well provided for. Enjoy your place at the king's table. Grace has seated you there. Huwag ma-feel guilty. Hey, you don't need to defend yourself. You don't need to explain yourself to people. They may think whatever they want to think. Malaya silang mag-isip kung anong gusto nilang isipin. And you don't have to explain to them. Nakatakda ka sa pagpapala ng Diyos. Nakatakda ka sa pabor ng Diyos, and you will enjoy it, and you will surely enjoy it from this day forward, because we are in Christ Jesus. Can you shout amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. All right, let's see them again. Basahin natin uli. Ito po yung tatlong life application. Everybody, lahat, look up here. Look at the screen and let's read them out loud. Ready? 3 life application from the story of Mephibosheth. Number 1, Stop seeing yourself through your past. Number 2, See what grace has restored you. and number 3. Enjoy your place at the king's table. And the big idea is, In Christ, my next season is coming. one more time, In Christ, my next season is coming. your next season is you are seated at the king's table and enjoying the blessing and the favor of God. Amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity, those who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved, because we believe today is the day of salvation. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, I'll be asking your good heart.
Samahan natin ang ating mga visitor na nandyan po sa broadcast at maging ang sino man na baguhan na nandito sa bulwagan na ito. Taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata, sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito isang personal mong panalangin kung ito'y gagawin mo sa unang pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po sa iyong harapan ang sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagan na ito, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong harapan na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong natin magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen and Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas at sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Are you in Christ? Your next season is coming. The season of sitting at the King's table, enjoying the blessing and the favor of God. Can you say Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen.
Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you. Thank you very much for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!